Hello everyone at welcome back sa aking munting channel. So sa video ito ay aking pong ibabahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol po sa pagdi-DIY ng mga abang sa electrical. At ito nga po ang aking ginagawa ay lalagyan ko siya ng hub. Ito po ay PVC na 3/4. Ito po ay akin pong gagawin sa panel board. So yung ganitong pamamaraan, ginagawa na nating hub o ginagawa naming mga electrician na hub kapag ang tubo mo, ang PVC mo ay mga putol-putol, lalo na kapag maiiksi lang gamitin mo, kailangan gawan mo lang siya ng paraan, lagyan mo siya ng hub. So may mga kanya-kanya namang hub po kasi yan, yung mga tubo. Pero kapag maiksi lang po kasi ang gamitin mo, kailangan mo, hindi mo naman kailangan na pagpuputol-putulin yung mga PVC na mayroong mga hub kasi sayang din naman kasi magagamit yon sa ibang mga layout. So kung maiksi lang yung paggagamitan mo, so gumawa ka na ng hub. So iinitin mo lang, kagaya niyang ginagawa ko. So yung ginamit ko dyan guys na pang guide, yung pinasok ko dyan sa orange na tubo ay yan yung PPR, yan yung inaabang sa tubig. Makunat kasi yan. Hindi yan basta lumiliit kapag ipinasok mo siya dyan kasi nga yung tubo na orange ay mainit yan. May tendency kasi na kapag kapwa niya din na orange na pinasok mo, may tendency na liliit o maano siya, kikipot yung PVC kasi nga mainit yung pinagpasukan sa kanya. So itong PPR, hindi yan basta lumiliit o hindi nababawasan yung kanyang laki. Kaya pag yan ang ginamit natin, yung PVC pipe na ipapasok natin dyan ay sakto-sakto pa rin. Madali lang siyang ipasok dahil nga yung butas niya, yung pagkalagay ng hub ay maganda, sakto doon sa 3/4 o 1/2 na PVC pipe. Ang gagawin ko naman ngayon guys ay paggagawa ng end fill. Ito yung tinatawag na end fill. Itong end fill ay parang pinampapalit namin siya doon sa adapter. Yung adapter kasi mayroon yun black nut. So itong end fill, mas malinis kasi siyang tignan kapag nilagay mo na siya sa panel board, sa yung mga PVC na abang doon sa panel board sa mga home run. Yung adapter, ang kagandahan lang sa kanya, may lock nut siya. Pero ito naman, ang patibay natin dito, solvent. Isusuot natin yan doon sa hub. Mamaya puputulin na ko yan at ipapasok doon sa hub. Yung ginawa ko kaninang hub. At yung ganitong pamamaraan ay ginagawa natin para maging maayos yung mukha ng ating mga PVC pipe sa panel board. So ginagawa natin ng maayos yung ating trabaho dahil nakakatuwa naman talaga na makita kapag ang iyong trabaho ay ginamitan mo ng husay o pinaghihirapan mo ng mabuti. Kumbaga yung best mo ay ginawa mo. Hindi ko naman po sinasabi na yung trabaho ko ay maganda o ito na yung trabaho na maganda, mas maganda sa iba. Ang ginagawa ko lang po ay ginagawa ko yung best ko na kapag tiningnan ko siya ay maganda at maayos kasi mas nakakabawas kasi ng stress yan kapag yung trabaho mo ay nakikita mo na hindi siya makalat tingnan. So itong ganitong pamamaraan guys ay nilalagay natin dyan sa dulo ng PVC. Protection yan sa mga wire para hindi masugatan.
At syempre, protection din yan doon sa mga nilalagyan natin ng panel board para mas lalong maging matibay siya, lalo na kapag drywall lang yung iyong pinagkakabitan ng panel board. So itong sa akin kasi ay concrete yan. So yan yung mukha niya guys kapag naikabit. So medyo dikit-dikit lang yung tubo ko. Kaya ang ginawa ko dyan, medyo binawasan ko yung gilid ng mga inlet ko para pumasya yung aking mga abang na mga pipe at mga flexible. Kaya siniksik ko na yan para pumasya. So hanggang dito na lang guys sa aking video. Sana po ay meron po kayong napulot na kaalaman sa aking ibinahagi sa inyo sa oras nito. At sana po ay subaybayan nyo pa rin ang mga kasunod ko na mga i-upload ng mga video. God bless everyone.